God bless you po, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, kayo po nagpupuri. Nagpapasalamat sa o Diyos sa isang malaking pagkakataon pinagawal mo sa bawat isa amin na ay pumapakinggan ang iyong banal na salita, ang aming dalangin ng Diyos magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo rin ang mga webcast viewers, bigyan sa ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. At yung balingkod, patnubay mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa at sa iyo makapangyarihang pangalan. Aming sinasaway, lahat ng demonyo at langat pag-alilangan. Kasout in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pero natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay naukulam sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y mabati sa magandang tanghali, nagbibigay doble paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Patuloy po natin sinasarawi ang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa ating pong mga beloved children-in-law, grandchildren and great-grandchildren, sa lahat, sa bawat isa sa atin magandang hapon po. Ang sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish, but may have everlasting life. Nilalang ng ating dakilang Diyos ang tao upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo narito. Sapagkat ayaw ng Kristiyano, minamahal ko, na manatili sa daigdig nito, minamahal ko na punong-puno ng kasalanan. Kasalanan, pinag-usapan minamahal, pinagsisihan ng ating dakilang Diyos ang pagkalalang niya sa tao. Isipin niyo minamahal, makinig kayo na mainam. Pinagsisihan ng ating dakilang Diyos ang paglalang niya sa tao. Unang versikulo, Genesis 6:6, praise God. Dito po sa Genesis 6, talatay 6, ganito po ang pagkasulat. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Amen. Nang dahil sa kasalanan ng tao, nagsisi ang pinakamamahal na Panginoon sa pagkalalang sa Kanya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, minamahal. Pagpasok sa gobyerno, pagkabait-bait, dala lahat yung requirements, kasama ang training. Pag nakapwesto na, sila na ang hari ng kanilang pwesto. Yung tao mabait, sabi nila, nagbabait-baitan lang, lumabas yung pagiging makasalanan. Sumakita po natin, minamahal, kahit na ganito po ang kalagayan ng daigdig, minamahal ko, lumabas pa rin, minamahal ko. Yung anak ng diablo, masasama, minamahal, nagpapakita pa rin. Ang sabi nila, huwag kayong pakampante, narito pa rin kami. Isipin po natin, minamahal. Kaya nga po, ang totoong Kristiyano, minamahal, kinakailangan laging mapanalanginin. Nag-aayuno. Gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan. Sapagkat doon lamang natin mapaglalabanan na gawa ng kaaway. Sapagkat ang nais niya, ibalik ang tao papuntang impyerno. Samantalang ang mga anak ng Diyos, nais nila na pumunta ang mga tao sa langit. Mapalakpakan ba natin ang pinakamamahal na Panginoon? Sumakita po natin, minamahal, ngayong panahon na ito, tignan na po magandang halimbawa, minamahal. Si Noah, na inatasan ng ating dakilang Diyos na gumawa ng arka, ng malaking daong, minamahal. Upang doon, minamahal ko, lumagay yung mga tao na kanila pong makakonverte habang ginagawa nila, minamahal ko, yung daong minamahal. Ngunit, ipinagpalit ng Diyos ng mga hayop ang tao at 8 lamang na tao ang iniligtas. Bakit, minamahal? Tinatawanan nila si Noah nang siya po'y nagsasabi, malapit na bumalik ang Diyos, na totoong may Diyos. Nagtatawan ng tao, natakot lang sila, minamahal ko, nung makita nila na lumulubog na sila sa tubig. Makita po natin, minamahal. Ang tao sa mga ngayon, minamahal, uulitin ko at hindi ko nakikalimutan. Ang tingin nila sa totoong born again, minamahal,
sapagkat sila'y anak ng ama nilang Diablo. Ang tingin sa'yo, parang kuto ko lang. Tandaan nyo yan, minamahal. Kahit iginagalang ka, itinataas ka. Ngunit pagtalikod mo, ang tingin nila sa'yo, wala kang kwenta. Sapagkat hindi kinakauri, sapagkat sila'y anak ng ama nilang Diablo. Ano sabi, minamahal? Tignan po natin. Pinagawa ng arka ng ating dakilang Diyos, minamahal ko si Noah, dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 6, versikulo 13 at 14. Praise God. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 13 hanggang 14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng bagay ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer. Gagawa ka ng mga silid na sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Amen. So maliwanag, minamahal, may instruction na ating dakilang Diyos sa kahoy na gopel na gagamitin, minamahal ko, para sa arka, minamahal. At ulitin ko, 8 tao lamang ang sumakay sa arka, Noah and his wife, their 3 sons and their wives. So, 8, minamahal. At ang mga tao, minamahal ko, nagpupumilit, nakikiusap kay Noah, papasukin mo kami riyan. Kung yung pumasa sa liksik ang Biblia, minamahal, sabi, it is not I that close the door, it is God. Ang sabi ni Noah, hindi ako ang nagsara ng pintuan, kundi ang Diyos. Makita po natin ngayon, minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, pinalaganap ng ating pinakamamahal na panahon sa pamamagitan ng radio program, ng television program, nagpunta tayo sa ibang bansa, minamahal. At dito sa Pilipinas, minamahal ko, may krusada tayo. Walang tao ngayon na makatatanggi na hindi niya napakinggan ang salita ng Diyos. Maaari yung hindi pa inabot, minamahal ko, meron tayong pagkakataon pa, minamahal ko. Nagampanan niyo, pag hindi mo pa nagampanan, gawin mo sa susunod. Sapagkat yun lamang ang chance sa minamahal ko na magawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At kung sabi sa Biblia, you will sit in your laurel pag nagpahinga ka na. Isang tiyak na bagay, minamahal na kapatid, tandaan mo, minamahal, baka magsara rin yung arka para sa'yo. So, ganun pang gawin po natin, minamahal. Hindi na dahil sa maalwan na ating buhay, hindi sa pinataas na ating dakilang Diyos ang ating negosyo, ang sahod kaya na magbabago ka. Tandaan mo, minamahal kapatid, sabi mo, lalang ka lang ng ating dakilang Diyos. Alabok ka lang sa kanyang paa. At inatasan ka, at sabi, go and spread the gospel, and you do not do it. That's your problem, not mine. Tandaan po natin, minamahal, yung pagsunod na lang sa ating dakilang Diyos, minamahal, ang mga preachers doon, nasa taas. Kung narito, kami sa harapan, maaring hindi ko kayo makita. Ngunit nakita ko yung totoong sumusunod, minamahal ko. Nung sabihin sa ibang kongregasyon na magsuot ng puti, lahat na nakikita mo sa camera, nakaputi. Pero sa mga totoong Kristiyano, they opted to do the will of God because they are the king and queens of themselves. Tandaan na po niya natin, minamahal. Ikaw pa rin naghahari sa buhay mo. Na ang utos sa atin magmula pa noong 1993, magsuot kayo ng puti. Ngunit, ganoon mga tabi naman ako, di naman ako nakikita, hindi naman ako tinatamaan ng kamera. Pero ang tanong, sumunod ka ba sa utos? Yun ang pinaka-problema. Ang hindi sa pagsunod sa utos, minamahal ko, magiging dahilan yan upang hindi ka namin makasama. Oh, sabi mo yun. Pero tandaan po natin, minamahal ko, yung sumusunod sa Diyos at nagpapakumbaba, isang tiyak na bagay, hindi kalilimutan ng ating pinakamamalapanon ang kanyang mabuting gawa. Kaya makita po natin, minamahal, ilan nga lamang pinili ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, si Noah lang ang asawa niya, 3 anak at 3 asawa. At mga hayop na, minamahal. Isipon po natin, mas mahalaga pa ang hayop kaysa tao. Sapagkat ang mga tao nung utusan na umakyat doon sa arka, pumasok sila.
Ngunit ang mga tao, minamahal ko, ang sakala na nagsabi, Noah, papasukin mo kami, nung kanilang nakita na maluludod na sila. Ang ating mga kababayan, minamahal, ganon ang ugali. Ganon ang ugali ng Pilipino, minamahal. Saka lalapit sa Diyos, minamahal ko, pag delikado na. Tandaan po natin, minamahal, mga kapatid, kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, ikaw magsabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, kaya may Kristo, sapagkat ayaw niya na mawala ka. Kung hindi ka niya pakikinggan, nagawa mo ang tungkulin mo. Kung saan siya pupunta, bahal ang Diyos sa kanya. Ikaw, na sumunod sa kalooban natin, dakilang Diyos, dadalin ka ng pinakamamalang sa langit, sapagkat ginawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. So makita po natin, minamahal, isang tao makasalanan, ang inutusan ng ating dakilang Diyos upang mag-convert ng mga Kristiyano. At the first, basic kami ng unang panahon, minamahal ko, tinanggihan siya ng mga Kristiyano sapagkat ito yung naghahanap sa atin, ito yung mamumugot ang ulo, ito yung pumapatay sa atin. Ngunit si Apostol Pablo, minamahal ko, nung tumagin siya ng ating dakilang Diyos, bilang isang tagag-usig ng mga Kristiyano, minamahal ko, tinupad niya ang kalooban ng ating pinakamalapang noon. Winalambahala niya yung kanyang posisyon sa gobyerno, minamahal ko, at nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Ilan sa atin, minamahal ko, ang tinawag ng ating dakilang Diyos, magpakumbaba sa kanyang harapan. Ang sabi ko, sa tagal ko na 34 years sa gawain ng ating pinakamalapang noon, ilan lang, mabibilang ko lang sa daliri ko, minamahal ko, yung tumupad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. I can name a few, 4. Yung iba, minamahal ko, they're still waiting, naghihintay pa lang. Ganun ba? Naghihintay ka lang, mag-rapture. Tapos iwan ka. Hindi ba sabihin sa sarili mo, kasama ako sa rapture. Ikaw mismo magsasabi, doon ako sa langit. Ngunit pag ang iba nagsabi, kasama ka namin sa impyerno, matutuwa ka ba? Yun ang sabi na sa libutan, huwag ka na dumalo sa Jesus, mayroon ako sa hindi totoo yan. Isipin po natin, sa tagal natin tagal natin sa paglilingkod sa atin, nakita natin, napakinggan natin, nangyari sa buhay natin, minamahal ko, na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos minamahal ko nagpapala, tapos sa atras ka. Sabi ko, tanda po natin, minamahal, wala kang ibang sisisihin, kundi ang iyong sarili. Tandaan po natin, minamahal. Gawa 9:4-5-6, basahin po natin, praise God. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 9, ang talatay 4 hanggang 6. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng santinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So makita po natin, minamahal, si Pablo na on the way to Damascus upang umusig ng mga Kristiyano, nakakita na liwanag at nangusap sa kanyang dakilang Diyos, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mga kasama niya, wala silang narinig. Maaring nakita nila liwanag, pero yung boses, wala silang narinig. So sabi niya, pumunta ka sa bayan, at doon mo malalaman kung anong gagawin mo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Yung mga Kristiyano ang minamahal, nagsabi, hindi ba ito yung umusog sa atin? Baka nakukunwa-kunwari lang. Ngunit sa atin, minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos, minamahal, na ginamit ang ating magulang sa ating pinakamamalapan noon, na nag-ayuno, iniwan ang lahat sa buhay, ang karangyaan, upang magawa lamang ang kalooban ng ating dakilang Diyos, upang tayo lamang ay umubudyan, maghintay ng kaligtasan, ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na libre. Ang sabi nga minamahal, do not think that we are wise. Huwag nating isipin na matalino tayo. Ang Diyos lamang ang pinakamatalino at pinili ka niya sapagkat alam niya na gagawin mo ang kanyang kalooban. Si Pablo, minamahal, tao matalino, napakaraming sinulat, minamahal. At hindi sinawalan, minamahal ko, ng nararamdaman sa katawan. Ngunit hindi yun na naging hadlang, minamahal. Hanap buhay ba? Kaibigan mo, naalala ko na sa dako ng Japan, minamahal. Imbis na dumalo sa gawain, nagluto para sa party ng kaibigan. Nasaan ngayon?
edi silo ka na. Ganun po, minamahal. Mas mahalaga pala sa iyo kaibigan mo, bakit dumalo ka pa? Bakit nagpabautismo ka pa? Samantalang mahalaga na pala yung kaibigan mo. Isipin mo, tandaan po natin, at nagkaroon siya ng problema, ang problemang parang sinampal ng lalaki. Ganun po, minamahal. Kaya nga po sa atin ngayon, minamahal mga kapatid, na tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng magandang bahay, sambahan, minamahal. Tandaan po natin, ang pansinin natin sa harapan ng ating dakilang Diyos kung sino tayo sa Kanya. Sapagkat yun lamang pinakamalaga, minamahal. Ang sabi nga ang totoong Kristiyano, hindi tumitingin, minamahal ko sa limpak ng salapi, kilang ng ginto. Ganda ng bahay, bagong kotse. Hindi po minamahal. Ang totoong Kristiyano, ang tinitingnan niya kung nakagawa siya ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tumawag ang Diyos, yun ang title, minamahal ko. When God calls. Pag tumawag ang ating dakilang Diyos, pipiliin niya yung pinakaaba. Pipiliin niya yung pinakamaraming karamdaman. Naalala ko nung baguhan ako, minamahal ko sa dako ng Marikina Sports Complex. Siyam na karamdaman na pinagaling sa kanya ng ating dakilang Diyos. 2 iniwan upang bumalik siya sa gawa. Nakita po natin, minamahal ko, yung 7 gumaling na. Ang sabi niya, bakit hindi pa gumagaling itong 2? Ang sabi sa kanya, boses, sabi niya, kasi para bumalik ka pa. Kasi ganoon, minamahal. May mga tao, minamahal ko, dadalo sa krusada upang gumaling. Dadalo sa gawain upang maging masagana ang buhay. Pag masagana ang buhay, bye-bye, Jesus. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, ang totoong Kristiyano, kahit na maghirap, kahit walang-wala, gagapang, dadalo sa gawain. Bakit, minamahal? Ang mahalaga sa kanila, ang kaligtasan, ang pagtawag ng ating dakilang Diyos, yun ang mahalaga sa kanila, minamahal. Kaya sa susunod, minamahal ko, kahit na hindi ka dinadaanan ng kamera, sundin mo yung utos noong 1993 pa, magsuot ka ng puti sa gawain. Pagkasabi mo, kasi imposible. Bakit? Ang Diyos hindi ba nakikinig ng panalangin mo? O hindi ka nananalangin? Gusto mo manatili, kaiba ka sa katabi mo. Isipin po natin yung minamahal. Ulitin ko, hindi naman ako tinatamaan ng kamera. Hindi ka naman sumunod sa utos. Ano mahalaga, yung kamera o yung utos? Tandaan po natin, mga kapatid, ito yung panahon, minamahal ko ng Kristiyano, yung maging matuwid, minamahal. Na isaalang-alang niya yung hirap na dinanas ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun, tignan po natin, minamahal mga kapatid. Yun po ang ating alalahanin sa tuwid-tuwid na hindi na tayo napako sa krus. Ang sabi nga natin, dakilang Diyos, sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Saka nakakita na nagpatotoo na ako ay mayaman sa labas. Nung dumalo ko si Jesus Miracle Crusade, naging mahirap ako. Hindi mo minamahal. Dati akong nagtutulak ng kariton. Ngayon, nakasakay na ako ng kotse. Dati ako'y walang-wala. Ngayon, ilan na, nagbibilang na ako ng sasakyan. Yung sinasabi niya, balingkod, kung ano yung kulay ng medyas niya, yun ang kulay ng sasakyan niya. So makita po natin minamahal. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin ng puso ng tao. Tumitingin siya sa katapatan ng tao, minamahal. Tumitingin siya na ang taong yun, kahit saan siya pumunta, luluwalhatiin niya ang dakilang Diyos. Sasabihin niya, ang Diyos ang nagpala sa akin. Palapakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinugo sa atin ang ating dakilang Diyos, ang ating magulang sa ating mahal na Panginoon, upang turuan tayo kung paano maglingkod ng tama sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Marami tayong mga kapatid, minamahal ko, na galing sa ibang lugar. Narinig po natin ang patutunan nila kung paano ang Diyos gumagawa ng himala sa dakong ito na Marilao. Ginagawa rin ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya sabi nga ni Abalingkod, minamahal, maiksing patutuo. Kung ako'y dadalhin mo sa Hong Kong ngayon, hindi ako mawawala. 12 beses ako nagpunta ron. 10 beses sa church, 2 yung tour na hindi ko malang binayaran, wala man lang sumayad na pera sa kamay ko, minamahal ko. Hindi ako nagbayad, pati yung budget.
pati yung hotel, minamahal. Isipin po natin, minamahal. Karapat dapat ka ba tumanggap sa biyaya ng ating dakilang Diyos? Lagi natin binabanggit, hindi ako karapat dapat, ni tumawag man sa Kanya. Tumawag sa Kanyang pangalan. Ngunit minarapat ng Diyos na pagpalain ka upang pagdating ng panahon, luluwalhatiin mo siya na Diyos. At Diyos ay mapagpala. Nakikinig ka ba? Sapagat, tandaan po natin, minamahal, kahit may mga tao na dumalo rito, hindi nakikinig. Natutulog pa. Tandaan po natin, ang kabayaran, pagdating ng oras na mabalik ang ating dakilang Diyos, iwan ka. Sapagkat winalang bahala mo salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kala natin, napakasimple lang. Ngunit tandaan po natin, minamahal, pag may nangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, makinig ka ng mainam at pag napakinggan mo, isa puso mo at ibahagi mo sa iba. Nasa kabagan ng ating dakilang Diyos. Katulad namin, baligtas ka rin. Ngunit pag hindi mo ginawa, tandaan mo, minamahal kapatid, ang sabi, para kang kumuha ng maso sa ulo at ipinukpok mo ng buong lakas. Kasalanan mo yun, hindi ako. Huling bersikulo, minamahal. Ang sabi, ang church na ating kinalalagyan, minamahal ko, ang diablo, hindi tayo magapi. Bakit ang iba'y nagkagapi, minamahal? Hindi sila nakikinig. Hindi sila nakikinig. Kaya gabi ng kaaway. Isipin mo, dapat makapangyarihan ka and you shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. You don't have power. Actually, you don't have the Holy Ghost o the Holy Spirit. Yun ang pinakalungkot, malungkot, minamahal. Wala kang santong Espiritu. Ibig sabihin, hindi ka pumunta sa langit. Hindi may kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Kaya habang may panahon, minamahal na kapatid, magbago ka ng isipan. Hindi ako, ikaw. Sapagkat ikaw magsusulit sa lahat ng gagawin mo dito sa lupa. Huling bersikulo naman, magandang ating mag-aawit, mandudugtog, Mateo 16:18, praise God. Dito po sa Mateo 16, talatay 18, ganito po ang pagkasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. And that rock was Jesus. Ang batong yun, batong panulok, minamahal ko yung Panginoon Jesucristo. Isipin po natin, tinawag tayo ng Diyos. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na napako sa kusang Kalbaryo. Salita lang naman ni Brother Fred yan. Oo, ako nakatayo rito. Ngunit tandaan po natin, minamahal, bago ko basahin itong ating pinag-aaralan, ipinanalangin muna at humingi ng kaalaman sa ating dakilang Diyos. Pag tinugon ng ating pinakamahal na panahon at hindi ka tumugon, problema mo yan. Tanda, minamahal, nakatayo ako ron, nakaupo ako ron, at ang tingin ko sa baba. Hindi magkakamali ang mata ko. Kahit na malabo sinasabi ko, alam ko yung kulay ng puti. Alam ko. Pag hindi mo ginawa, sa susunod, isang tiyak na bagay, dadalo ka rin na ganito, ganon. Tandaan mo, sabi nga, ulitin ko, kumuha ka ng martilyo, ipokpok mo sa ulo mo. Bakit? Hindi ka sumunod. Napakasimpleng utos. Sa pagbibigay pa kaya, pamumuhay pa kaya ng may kabanalan, magagawa mo. Samantala, magbibihis ka lang, hindi mo sinunod. Ulitin ko, hindi naman ako tatama ng camera eh. Ganun ba yun? Balik ko nung araw, minamahal ko, tama na sa akin na kasanto, nakahubad pa nga ako eh. Pero kung tawagin ng ating dakilang Diyos, pinagtiisan ko, magsuot ako ng barong, minamahal. Nalo nga nung araw, nagsuot ako ng barong na long back, minamahal. Kawawa ang ibang likod. Kawawa ako sa paningin ng tao, minamahal. Sapagkat pag sumasakay ako sa jeep, pinagtitinginan ako. Ngayon, minamahal, di nila ako makikita. Meron akong sariling sasakyan. Nang hold up ba ako katulad ng plano ko nung araw? Hindi.
ang Diyos na ba ihabagin? Pinagpala ako lubusan ng malapagan. May nagtanong nga minsan sa akin, Brother Fred, magkano ba ang laman ng clutch bag mo? Pera yon at tinatanong. Ang sagot ko, minamahal, kaya kong dalhin ang 40,000 sapagat ang mga anghel na dakilang Diyos nakapalibot sa akin. Isipin niyo, minamahal, nung araw ang pitaka ko, dekorasyon lang sa bulsa. Ngayon, may pera ko galing sa malang Panginoon. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos. Kung ginawa ito ng pinakamamalapunan sa akin, gagawin niya sa iyo. Magtapat ka lang. Maging tunay ka lang na Kristiyano, maging masunurin ka lang. Isang takla bagay, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, makakapit mo, minamahal na kapatid, tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang pinakamamalapunan. Ipinangaral ng ating magulang sa pinakamamalapunan ang salita ng Diyos na buong tatag. Minsan nga, ang patutunan natin mga pastor, nasubukan niyang matulog, minamahal ko. Yung mahabang bangko sa CR. Ngayon, nakakutsun tayo. Naka-aircon. Late sa gawain. Hindi sumusunod sa itinagdang pananamit. Ano tayo? Tayo bang hari ng ating buhay? Tayo bang bumili ng ating kaligtasan o ang dakilang Diyos, minamahal? Gawin mo ito, sundin mo. Kahit mahirap, kahit yun na lang ang last money mo, bumili ka ng puting damit, ipakita mo sa ating dakilang Diyos, kaya kong magsakripisyo para sa kawain ng malapagan. Umawit tayo, minamahal. Saan mo man gawin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susunod sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, hindi mo madali ang isusuhugin. Alam ko ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Papahingahin sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo ay nakita ko ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Akin ito pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo ay nakita ko buhay ang pag-asa. At ako ay may buhay na walang hanggan.
Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagpapatuloy. Sa araw po ito, sa ating mga minamahal na baguhan na lumapit sa harapan. Mga minamahal, ikaw na lumapit sa harapan sa araw pong ito. Napakapalad niyo po sapagkat isa po kayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Naloob ng ating mahal na Panginoon na narito ka sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang buong daigdig, subalit mapahabang ang ating buhay, baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan sa daigdig na ito. Kahit lahat ng kayamanan sa mundong ito, mga minamahal, ay makamtan natin. Subalit yung ating kaluluwa itapon doon sa nagniningas, sa dagat-dagatang apoy, baliwala ang lahat ng bagay, mga minamahal. Mga minamahal, sa ating pong paglapit, sa inyo pong paglapit, mayroon po kayo isa sa gawa. May 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Unang-una po, mga minamahal, yung tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga minamahal, dapat niyong maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na buhay, na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at dapat sampalatayanan walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po, mga minamahal, yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, mga minamahal? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating talikuran. At ito po ay wag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. Yung ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi rito, mga minamahal, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang layunin, mga minamahal, kinakailangan ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, hindi na po tayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Yung bautismo sa Espiritu Santo, nakita natin kanina habang umaawit, yung ilan nanginginig, sila po ay lumuluha. Yung po yun ay hindi luha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po, mga minamahal, na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang bersikulo 8, dadapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa.
Masaksihan natin mga minamahal ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, makamtan natin ang kapangyarihang magpagaling ng karamdaman, magbago ang ating buhay at magpalayas ng masamang espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Mga minamahal, itaas niyong dalawang kamay, iyukong inyong ulo, maging sa ating live webcast viewers. Ulitin yung panalangin aking babanggitin, mga minamahal. Sabihin niyo po, dakila at mabagpala naming Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari na aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ibaba niyo po ang iyong dalawang kamay. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Pinoon, maging aming live webcast viewers. Sa oras pong ito, dakilang Diyos, abutin mo sila na iyong palang kamay. Mahal na Pinoon, kapagan mo sila at pagpalain, mahal na Pinoon, paggaluban mo sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila po ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Pahintulutan mo na maganap, mahal na Pinoon, sa kanila ang mga reglamento ng kaligtasan. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Right after the service, kinakailangan niyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon para makumpleto po yung pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala sa inyo po mga kasuotan na mabasa, sapagkat mayroon po tayong baptismal robe dyan na mga gamit para sa pag-uwi nyo. Tuyo yung inyong mga damit, mga minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong pong mga kinaupuan. Tayo po ituloy-tuloy na mga kapatid sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon na yakin na pong ibinibigay, binabalik sa ating blood-ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. God bless you, beloved Brother Rodel. Mga preacher, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigyan ng luba, at kayo aking pagpapahingahin. Ito yung panahon, minamahal ko, na dudulog sa trono ng biyaya ang bawat isa sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tingin po natin, minamahal ko, na may pananampalataya ang bawat hihingin natin. Sapagkat kung nanalangin tayo, minamahal, katulad din yung pinanggalingan natin ni kailanman, walang tugon tayong tatanggapin mula sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, kung may natitira tayong karamdaman pa, may problema sa buhay, may mga loved ones na hindi pa saved, minamahal. Bagamat ang sabi nga, nung ilalang tayo sa daigdig na ito, wala tayong pag-aari, tayo lang solo, maliban sa may kakambal, may triplets. Kaya sa atin ngayon, kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, lakipan po natin ito ng may pananampalataya. Sapagkat ang ating dakilang Diyos minamahal, tumutugon doon sa Kristiyano minamahal ko, na may pananampalataya sa Kanya. Kaya sa sandaling ito minamahal, maging sa ating pong webcast viewers, minamahal mga kapatid, sampalatayanan ninyo na ang Diyos ang tutugon sa inyo, at isang tiyak na bagay, tatanggapin nyo ang biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga minamahal.
Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamalapang sus. Sa pinakamalapang noon sa pangalot panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, ang banal na propeta. Kami nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan patawad po, pinakamalapang kayo po labis nagsisisi. Dalangin po namin ng Diyos sa kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, yung banal na propeta. Dalangin po namin sa tagumpay po ng aming radio program, television program, gawain po sa ibayong dagat. Pagpalain mo lahat ang minamahal na kapatiran, pinakamamala Panginoon sa kanilang pamahanap buhay, sa kanilang negosyo. Pagalingin po na sa balik ng karamdaman. At sa mga sandaling ito, batid po namin hindi po maigsi yung kamay na hindi may pagkalob ang pangailangan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan na hinaing ni anak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat na demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, demons of problems, demons ng kahirapan, lumayas ka, lumayas ka. We bind the power of Satan, be healed right now. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin dakilan Diyos. Puri ng ating pinakamamala Panginoon. Sa sandaling ito minamahal, tulad ng isang bata at the top of our voice, lulundag tayong 3 beses kasabay po ng pagsigaw na Hallelujah, praise the Lord. Katunayan na inangkin na natin ang katugunan ng ating dakilang Diyos sa ating panalangin. Gawin po natin, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tayo naman magdadako sa announcement.